Opensiba ng militar laban sa mga rebeldeng MILF sa North Cotabato, lalong pinaigting. Mga apektadong residente, tuloy ang paglikas. Sa gitna ng bakbakan, kauna-unahang automated election sa ARMM na iraos. Pero ilang high-tech na makina pumalya sa basilan. Nagka-failure of election sa dalawang barangay dahil sa ballot snatching. Isang mall sa Baclaran, magdamag na sunog. Operasyon ng LRT, apektado. Exclusive delivery van, sumalpok sa bakod sa Mandaluyong. Naipit na pahinante, pahirapang sagipin. China at Amerika, naghahabulan sa dami ng medalya sa Olympics. Team USA, tinambakan ang China sa basketball. Sa Hong Kong naman, mga alagang hayop, sumabak din sa palaro. At Marian Rivera, nagkwento tungkol sa engranding birthday show nila ni Ding Dong Dantes. May regalo na kaya kay Ding Dong? Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Ginanap ngayong araw ang eleksyon sa ARMM o Autonomous Region in Muslim Mindanao. Layunin po ng eleksyon na pumili ng mga lider na mamumuno sa ARMM na binuo sa layo na magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon. Pero habang nagbobotohan sa 6 na lalawigan na sakop ng ARMM, may sagupaan naman ang mga tropa na militar at ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front sa ilang bayan sa kalapit na probinsya ng North Cotabato. Nakatutok po ang buong pwersa ng GMA News para ihatid sa inyo ang pinakasariwang ulat tungkol sa ARMM elections at sa bakbakan sa North Cotabato. Si June Veneracion nakaantabay sa North Cotabato. Si Maki Pulido mag-uulat po kaugnay sa eleksyon sa Lanao del Sur at nagbabantay sa punong tanggapan ng COMELEC sa lungsod ng Maynila, si Tina Panganiban Perez. Ayaw pa ring lisanin ng MILF ang mga lugar sa North Cotabato na kanilang sinakop sa nakalipas sa mga araw kahit pa itinataboy na sila ng mga tropa ng gobyerno. Kaya naman lalo pong pinagigting ng militar ang kanilang opensiba laban sa rebeldeng grupo o tumaas ang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig matapos hindi matuloy ang formal na pirmahan ng mga kinatawan nila para sa pagpapalawak ng teritoryo na sakop ng ARMM. Nakatutok si June Veneracion. Pagpasok pa lang sa barangay Baliki, dinig agad ang matinding putukan. Linggo na pumaga nag-umpisa ang opensiba ng militar laban sa rebeldeng MILF. Matatandaan noong alas 10 pa ng Huwebes, binigyan ng deadline ng pamahalaan ang MILF na umalis na sa mga barangay dito sa North Cotabato. Pero nananatili ang mga rebelde dito. Binugbog ng bomba ng Air Force ang pinwestuhan ng MILF sa barangay Baliking, Migsaya. Mga armored personal carrier naman ang nanguna sa ground attack. Itong pinaglalagyan namin, medyo high ground dito nagpupunta yung mga civilian, pati na rin yung mga miyembro ng Civilian Volunteers Organization. At mula rito sa aming pwesto, nakikita namin na may isang bahay na nasusunog doon, nasa likod ng mga tangke na pumapasok sa sinasabing kuta ng mga rebelde. Nagliyab ang abandonadong bahay ng tamaan sa palitan ng putok ng mga sundalo at rebelde.
Ano man ang pakawalan ng militar, sinagot ng mga rebelde. Nag-aasaran pa sila sa radyo. Nakukuha kasi ng militar ang radio frequency ng MILF. Scout Mingming, nandiyan ba yung Scout Mingming eh? Hintay lang kayo sa mga Scout Mingming. Ang Scout Miming ay ang pang-asa na tawag ng MILF sa mga Scout Rangers. Kaya naghagis na ng smoke grenade ang mga tropa ng gobyerno para maging palatandaan ng mga Air Force bombers kung saan ang kalaban at kung saan ang friendly forces. Nagpapalakpakan pa ang mga residente tuwing tatama ang bomba sa kuta ng MILF. Sila ang naperwisyo ng husto sa pagpasok ng mga rebelde sa kanilang lugar. Gusto ko sana na maitaboy na sila para matahimik na kami dito. Mula sa Vidsayap, North Cotabato, June Veneracion, Nakatuto, 24 oras. Nagmamatigas talaga ang MILF. Imbis na umatras, lalo pang gumalaw papalapit sa mga tropa ng gobyerno. Hindi naman nagpapatinag ang mga sundalo. Nakatutok si Chino Gaston, live mula sa North Cotabato. Chino! Mel, umaabot na raw sa mahigit 81,000 ang bilang ng mga evacuees dito sa North Cotabato na apektado ng gulo ng militar at MILF. Mula sa kanilang pwesto, gumalaw ang MILF papalapit sa National Highway sa Barangay Dalingawin, malapit sa boundary ng Alyosan at Pikit. Kaya umaga pa lang, dumating na ang mga tangke at sundalo. Nagdesisyon ang militar na isara ang kalsada sa lahat ng sasakyan para na rin sa kaligtasan ng mga sibilyan. Yes, we are waiting for the instruction whether that area is already clear. Then if there is already directed, well, we will have to release the vehicle. Hindi malayo ang pwesto ng mga sundalo at mga MILF. Kitang-kita mula sa pwesto namin ang mga punong nagbabagsakan dahil sa dagugtong ng howitzer. Nag-road clearing operations pa ang militar gamit ang mga tangke para tiyaking ligtas ang daan. Maya't-maya, maririnig ang sagutan ng putok sa magkabilang panig. Habang nagtatagal ang tensyon, dumarami ang mga residenteng umaalis sa kanilang bahay. Sa kuwang ito ni Father Pong Vasquez Jr. sa isang evacuation center sa Pikit, makikitang magkasama na ang mga tao at alaga nilang hayop. Ang sanggol na ito, na wala pang isang buwan, ang pinakabatang evacuee. Ang ilang residente, nanuluyan muna sa parish gym at iba't ibang eskwelahan. Ang iba naman kahit malalim na ang gabi at malakas ang ulan, patuloy na lumikas at naghahanap ng matutuluyan palayo sa lugar ng bakbakan. Sa barangay Takipan, siksikan ang mga evacuees sa Takipan Elementary School. Si Flora Gesulga, dala ang kanyang 6 na anak. Miyembro ng Civilian Volunteer Organization o CVO ang kanyang asawa. Patuloy raw dumidepensa sa kanilang lugar, kasabay ng mga sundalo. Hapon nagtakbo kami dito, sir, kasi maraming rebelde doon sa likod ng palaya namin. Kaninang umaga ang mga evacuees na ito, kasama ang pamilya ni Aling Flora, kailangang lumikas muli dahil delikado na rin daw ang lugar. Pero ang ilan, ayaw na raw umalis. May hanggang sa mga sandaling ito ay dinig pa rin natin ang mga panakanakang putukan mula sa posisyon natin dito sa Midsayap na pawang indikasyon na hindi pa rin humuhupa ang tensyon dito sa North Cotabato. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Nakatutok live mula sa North Cotabato. Hulyo pa po nang simulang sakupin po ng Moro Islamic Liberation Front ang ilang barangay dito sa lalawigan na ito ng North Cotabato. Dito po sa mga bayan na ito na ituturo ko po sa inyo, Alyosan, Midsayap at sa Pikit, mga kapuso. May halos 800 daw na tropa ng MILF ang mga nasa lugar na yan noon. Binigyan ng gobyerno ng ultimatum ang MILF na umalis na sila sa mga barangay na hindi lalampas ng alas 10 noong umaga ng Biyernes. Hindi po umalis ang MILF. Humingi sila ng palawig o extension sa ultimatum ng hanggang nung Sabado. Hindi pa rin sila umalis. Kahapon, binakbakan na sila ng gobyerno con todo kanyon, eroplano at helikopter. Nagpatuloy po yan hanggang kanina. Balak pa raw kasi ng MILF na sakupin yung pong National Highway diyan po sa Pikit, mga kapuso. Una nang itinanggi ng MILF na mga tauhan nilang sumakop sa mga barangay sa ilang bayan na yan sa North Cotabato, patuloy pa rin po ngayon ang girian sa pagitan ng mga puwersa ng gobyerno at ng MILF. Sa
Nabakbakan ng militar at MILF sa North Cotabato ang walang kalaban-labang mga sibilyan ang naiipit sa gulo. Isa sa kanila, tinamaan na ng ligaw na bala. Nakatutok si Chino Gaston. Hindi madaling tanggapin para sa mga residente ng mga bayan ng North Cotabato ang anumang dahilan kung bakit sila naiipit sa pagitan ng mga rebelding MILF at mga sundalo. Ang deadline noong Biyernes, di sinunod ng MILF. Tumanggi raw ang leader ng MILF na si Commander Umbra Cato na lumabas sa mga sinakop nilang lugar. Sa halip na umatras ay umabante pa nga daw ang tropa ng MILF, kaya mula sa defensive position, direktang tinatarget na sila ngayon ng militar. Kaya ang mga residente, walang tigil sa pakikipagpatintero sa mga lumulusob na MILF at sa mga naghahabol na sundalo. Ang gulo na nag-umpisa sa bayan ng Alyosan at Midsayap, umabot na ng Pikit. Kaya ang mga residente ng Pikit, dali-daling lumikas noong Sabado. Malay mo kung anong gawin niya dyan. Kailangan iwasan natin ang gulo, di ba? Halos lahat ng ipinundar nila, bit-bit nila habang papatakas, kasama ang mga alagang hayop. Sa hirap ng sitwasyon nila at sa takot, marami ang di napigilang umiyak. Ang ibang negosyante, nakuha pang mamakyaw ng manok. Habang iniiwan ng mga residente ang lugar nila, dinig na dinig nila mga putok ng kanyon. Ang lalaking ito na nakilalang si Robert Malagya, isa sa mga nagmamadaling makalabas ng Pikit sa takot na matamaan ng ligaw na bala. Ilang saglit pa, ang kinatatakutan ni Robert, nangyari na. Tinamaan siya ng ligaw na bala. Dito sa barangay Kulambog, Pikit, kitang-kita kung gaano kalapit ang posisyon ng mga armadong civilian volunteers at ang grupo ng MILF. Kuha ni Father Eduardo Vasquez Jr. ang video na ito noong Sabado, kung saan kitang-kita ang pagsugod ng mga civilian volunteers para idepensa ang kanilang boundary. Maya-maya pa, ito na ang eksena. Sa mga ganitong sitwasyon, ang mga sibilyan at walang kalaban-laban na residente ang lubos na apektado. Ang tatakutan ng mga tao, baka matama ng ligaw na bala. Kasi marami mga MI doon. Tapos mag-gera daw. Tapos kahapon may nagbakbaka na sila. Sa simbahang katoliko ng Pikit, pansamantalang sumilong ang mga residente, Muslim man o Kristiyano. Ang mga residente ito naman na mula sa ibang barangay ng Pikit, nakunan din ng GMA News habang papalayo sa lugar. Nabalitaan kasi nilang malapit na sa kanila ang kampo ng MILF at sundalo. Itong area na ito is the boundary of Alyosan and Pikit. So that's why I'm here to secure our evacuees. Ayaw na rin nilang magtagal sa kanilang lugar, kaya maging mga hayop, isinakay sa karitela at motor. Ilang sandali pa, nagmistulang ghost town ang barangay Kulambog. Ang iba, nagpasyang sa may kalsada na manatili. Evacuate kami. Bakit kayo nag-evacuate? Kasi may gulo doon sa amin. Marami din ang dumiretso na sa isang evacuation center. Kasi sabi nila may nag-text daw na marami na daw ang mga MILF sa Kulambog. Kaya nga nagsilikas kami papunta dito sa Pikit. Mula sa Midsayap, North Cotabato, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Samantala, mga kapuso, nagdagdag pa ho ng tropang militar sa lalawigan ng North Cotabato. Lumalakas pa raw kasi ang puwersa ng mga rebelde doon. Ito na po ang report ni June Veneracion, live mula sa naturang probinsya. June, kamusta na dyan? Yes, Mike, puspusan pa rin nga ang isinasagawang operasyon ng militar at pulis laban sa itinuturing nilang breakaway group ng MILF dito sa North Cotabato. Walang humpay ang pambobomba ng militar sa pangalawang araw ng opensiba para itaboy ang MILF sa mga pinasok na komunidad sa North Cotabato. Wala ring tigil ang pagdating ng karagdagang tropa para masigurong hindi madedehado ang gobyerno. We believe that their group cannot win against us militarily. Nakasentro ang pag-atake ng mga sundalo sa boundary ng Alyosan at Midsayap.
Naitaboy na ang mga rebelde mula sa 2 barangay na kanilang inukupahan. Pero dadod pa rin sila sa 13 pang barangay. Lumalakas daw ang pwersa ng mga ito. They are not moving forward except they are holding their position at the area where the engagement of military and MILF still in the area of in their barangay. Ayon sa MILF, wala pang balak ang pwersa nila na umatras. Naudot din daw ang pag-alis na sa area dahil na rin daw sa mga paggalaw at pag-atake ng mga sundalo. Nasa defensive position daw ang kanilang grupo. Naghinala yung mga kasama namin na baka nga matredor sila kasi patuloy yung ganong mga action. So nagkaroon ng dalawang isip. 12 na nasugatang sundalo, 1 ang nasawi. 1 sibilyan ang kumpirmadong nasugatan. Ayon sa MILF, mula kahapon, 4 na tauhan na nila ang nasawi. The armed forces and the police in the area are prepared for a long-drawn action if that is needed. We made a very strong order to our commanders in the field to maintain defensive posture and then not to enlarge the current situation, the current fighting in Mindanao. Mike, hindi raw basta-basta ang mga kalaban kaya nahihirapan din ang tropa ng pamahalaan. Wala makapagsabi kung kailan matatapos ang gulo dito. Mike? June, nasa report na rin na nagdadagdag ng puwersa ang militar. Yung MILF, may kakayahan ba na magdagdag din ng mga tropa nila dyan sa lugar kung saan nagkakaroon ng bakbakan? Mike, ang sinasabi ng Chief of Police ng Alyosan, yung mga kadikit na tropa dito sa area nga na inaatake ngayon ng militar, yun ang nagsasagawa ngayon ng reinforcement doon nga sa mga sinusugod na tropa ng MILF ng militar, Mike. Okay, John, panguling tanong ko na ito para sa gabi ito. Yung nakita natin ng mga kanyunan, pati pambobomba ng mga eroplano, yung mga tropa sa lupa, lumulusog din ba yung mga tropa ng gobyerno laban doon sa mga posisyon ng MILF o puro kanyunan at bombahan lang ang nagaganap dyan ngayon? Mike, yung kanyunan at saka yung bombahan na sinasagawa nga ng Air Force, ayun yung sinasagawa nila tuwing nahihirapan na yung mga ground troops sa pagpasok dun sa mga area ng MILF. Well entrenched kasi yung mga tropa ng MILF, Mike, kaya nahihirapan yung mga ground troops. Doon na pumapasok sa eksena yung pambobomba nga dun sa mga lugar na yon, Mike. Maraming salamat, John Veneracion, nakatutukway mula sa lalawigan ng North Cotabato. Kaunti naman ang bumoto sa ilang bayan sa Lanao del Sur. Sa ilang presinto nga, walang dumating na botante kahit isa. Nakatutok si Maki Pulido live mula sa lungsod ng Marawi. Maki. Mel, kung noong 2007 elections ay magulo at siksikan sa loob ng mga presinto, ngayong ARMM elections ay kaunti lamang ang mga nagpunta sa mga presinto ng mga bayan ng Lanao del Sur na aming napuntahan. Eksaktong alas 7 ng umaga bukas na ang mga presinto sa bayan ng Bacolod, Calawi. Pero wala ni isang botante. Ito rin ang sitwasyon sa Lumbayanagi. Alas 8 na ng umaga. Pasado alas 9 ng umaga sa bayan ng Madalum, paisa-isa pa rin ang dating ng mga bumuboto. Sa bayan nga ng Puna, Bayabaw, nanananghalian na ang mga Board of Election Inspector bandang alas 11 ng umaga dahil walang botante sa presinto nila. Ang ibang mga presinto maagang nagsara. Wala pang ang alas 3 ng hapon, nagsimula ng magdatingan sa canvassing center ang mga ballot boxes ng Marawi City. Ang mga Board of Election Inspector na aming nakausap may kanya-kanyang opinyon kung bakit nilalangaw ang eleksyon doon. Sa lokal, mas interesado sila sa lokal kaysa sa R. They have heard that there's a MI who is going to have who will disturb the voting today. So they are afraid. Tahimik daw ang eleksyon. Wala ni isang insidente ng panggugulo ayon sa militar. Mapayapa kahit sa Butig, ang bayan kung saan nakapwesto ang Camp Bushra, ang pinakamalaking kampo ng MILF sa Lanao del Sur. Pero may mga aberya rin ng eleksyon. Hindi nga nakaboto ang mga taga-barangay Kadayonan, bayan ng Balindong dahil wala umano ang ballot box at ibang election material. Hindi namin alam bakit nawala yung balota dito. Hindi nakarating dito yung mga balota. Pero ang problema, walang botohang laganap. Iwan namin kung saan yung balota. Sabi ng COMELEC na ibigay naman daw ang mga ballot box sa chairman ng BEI, pero wala naman ang chairman sa eskwelahan kung saan niya dapat buksan ang presinto.
Release na, kadeo na, hanggang pa. So bakit po We peacefully release all ballot boxes intended for every precinct in our municipality. Walang naiwan dito. Ang bayan naman ng Madalum, pasado alas 9 na sinimula ng pamamahagi ng election paraphernalia. Umuwi pa kasi ang municipal treasurer para magbihis. Hanggang sa mga oras na ito ay nagdaratingan pa rin ang mga ballot boxes sa canvassing center dito nga sa Marawi City. At inaasahan naman na bandang alas 10 ng gabi ay magsisimula ng bilangan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Nakatutok live mula sa lungsod ng Marawi. Mga kapuso, hindi pa o mag-aalas 7, malapit-lapit na ho. Ngayon pa lang may natanggap na ang punong tanggapan ng COMELEC sa Maynila na resulta ng eleksyon sa ilang lugar sa ARMM. Live mula sa COMELEC sa Intramuro, nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tina? May kumpara sa mga nakaraang ARM elections, mas marami raw ang mga bumoto ngayon at ang mabilisang pagbibilang ng mga balota natupad din. 3:40 pa lang ng hapon kanina o 40 minuto matapos magsara ang mga polling precinct ay nagpapadala na ang Buluan Maguindanao ng election results sa Regional Board of Canvassers dito sa COMELEC Manila. Direct Recording Electronic o DRE machines ang gamit sa Maguindanao na talaga raw mas mabilis kaysa Optical Mark Reader o OMR machines na ginamit naman sa 5 pang probinsya ng ARM. Color-coded ang markers sa mga lugar na pinagdausan ng eleksyon. Kapag pula, wala pang ipinapadalang resulta rito. Kapag dilaw, ongoing ang transmission at pag green, kompleto na ang data. Sabi ng COMELEC, malabong madoktor ang mga resulta. Yung hacking kasi, matagal gawin yun. So by the time na makahack siya, tapos na tayo. Mataas din daw ang turnout ng mga botante ngayon. 60% ang turnout sa Lanao del Sur, Sharif Cabunsuan, Maguindanao at Tawi-Tawi. 50% naman sa Sulu. Ang Basilan, wala pang report na mag-briefing ang COMELEC kanina. Ang isang dahilan, excited daw ang mga botanteng subukan ng automated system. Pero kahit makabago na ang sistema, hindi pa rin nawala ang ballot snatching. Posibleng magdeklara ang COMELEC ng failure of election sa Barangay Tubahubong at Barangay Baiwa sa Sumisip Basilan matapos hindi makaboto ang halos 2,000 residente dahil sa ballot box snatching. What we shall do here is to await to declare there a failure of election, and titingnan natin kung itong 1,896 voters will affect the final result of the elections. Kung hindi makaka-apekto sa final result, wala na. Kung makaka-apekto, then we will hold a special election. Nagkaroon din ng ballot box snatching sa Barangay Tugaig sa Barira, Sharif Cabunsuan pero nabawi rin ang mga ito. Sa Balindong, Lanao del Sur, na-aksidente ang mga miyembro ng Board of Election Inspectors. Nasugatan ng chairman ng BEI at kinailangang dalhin sa ospital. Pero ang mga kasama niyang BEI napabayaan ang mga dala nilang ballot box kaya na-snatch din ang mga ito. 464 voters ang naapektuhan. Di rin nakaboto ang 209 na botante sa Barangay Sapa sa Bayang Lanao del Sur nang mag-walk out ang mga BEI. We have to be thankful in a sense that all these reports we're getting are minor matters. MILF is not operating there. That's what we were afraid of from the very start. Mike, sa mga oras na ito, inaasahan ng COMELEC ang bugso ng pasok ng mga resulta mula sa iba't ibang probinsya. Matagal na raw ang 4 na araw para maiproklama ang lahat ng nanalong kandidato. Mike? Maraming salamat. Tina Panganiban Perez, nakatutok live mula sa lungsod ng Maynila. Naghihintay pa rin ang Pilipinas na makasungkit ng medalya sa 2008 Beijing Olympics. Ang host country naman na China at ang bansang Amerika nagsimula ng mangolekta ng medalya. Sa ngayon, nangunguna ang China na may 8 gold, 3 silver at 1 bronze. Sumunod ang Korea at nasa 2nd pwesto ang Amerika. Nakatutok si Chino Trinidad live mula sa Beijing, China. Chino! Ni Hao, galing po dito sa Beijing, China. Update lang namin kayo doon sa mga medalya na nakukuha po ng Amerika at saka ng China dito po sa Beijing Olympics. Pareho silang tig-12 gintong medalya na sa nagaganap na 2008 Summer Olympics.
Matapos ang di malilimutang opening ceremonies noong Biyernes ng gabi, nagbuena mano agad ang Chinese weightlifter na si Chen Xie ng gintong medalya kasabay ng pagtatala ng bagong Olympic record sa women's 48 kilograms category. Datag siya ang gantimpala para kay Chen, nakatanggap ng 1.5 million yuan o katumbas ng 9.65 milyong piso. Hindi naman nagpahuli ang Amerika nang basagin ni Michael Phelps ang kanyang world record sa 400 meters individual medley upang kunin ang una sa kanyang asam na record na 8 gintong medalya dito sa 2008 Olympics. Naging malagim naman ang pasimula ng Pilipinas nang magtapos sa huli ng kanyang kompetisyon ng wildcard entry na si Eric Ang sa trap and skeet. Ayon kay Ang, matindi ang pressure na kanyang nadama sa kanyang unang Olympics. Ang archer na si Mark Javier naman ay may pag-asang maghabol ng maayos na pwesto sa knockout phase ng men's individual event sa Miyerkules. Sumamak din sa laban ang bunso ng Philippine Olympians ang wildcard entry na si Heidelin Diaz sa women's weightlifting 58 kg class. Sa diving, ang golden pair ni na Gu Jingjing at Wu Bingxia muli ang nagreyna sa women's 3 meter springboard synchronized diving. Sila din ang kumuha ng ginto sa event na ito sa Athens Olympics. Naging mistulang exhibition game naman ang pinakaabangang USA-China basketball game. Matapos ang madikit na second quarter sa score ng 29-all, biglang kumalas ang Team USA. Gamit ang kanilang superior athleticism, walang habas na pinaulanan ni na Kobe Bryant at LeBron James ng mga slam dunk ang depensa ng China. Kahit ang higanteng si Yao Ming ay walang nagawa sa pagragasa ng mga panauhin tungo sa tambakang pagtatapos, 101-70, sa itinuturing na most watched basketball game in history. Sa loob po ng ilang minuto, eksaktong 14 na minuto, isang Pilipino po papasabak sa laban dito po sa Beijing, China. Yan po ay sa 200 meters butterfly sa heat number 2. Ang ating entry na si JB Walsh ay sasabak na po sa swimming competitions. Oy, Chino, teka muna, anong pag-asa ba na makakuha tayo ng kauna-unahang Olympic gold? Alam niyo, Tita Bel, matagal ko na rin nung tinatanong yan sa sarili ko. Pamula nung nag-isip ako, tinatanong ko kung kaya talaga natin makakuha ng gintong medalya. Hanggang may laban, hanggang may mga Pilipino, lalong-lalo sa taekwondo at boxing, nandun ang pag-asa nating makapag-uwi ng medalya. Ayun. Kung aabutin natin ng ginto, kailangan abangan natin kung matapos ito pong ating Olympics na ito. Teka muna, bagit mo yung boxing ha. Paanong pagtanggap kay Pacquiao dyan? Kamusta? Kakaiba ho. Alam mo, nakakagulat, Tita Mel, sapagkat nung opening ceremonies, napakahigpit na security. Nagsama-sama yung mga NBA players. Nakita nila si Manny Pacquiao. Nag-break sila ng ranks nila para magpa-picture yung mga katulad ni Kobe Bryant at LeBron James sa ating pong pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ayun pala, maraming salamat sa iyo, Chino Trinidad, nakatutok live mula sa Beijing, sa China. Susunod! Eksklusibo ang mismong pagsagip sa pahinanting naipit sa nadiskrasyang sasakyan sa lungsod ng Mandaluyong. Tropa ng Russia, muling binomba ang bansang Georgia. Richard Gutierrez, abot-abot daw ang pagkailang sa eksenang halikan o kissing scene nila ni Heart Evangelista. Marian Rivera, ano kaya ang plano sa kanyang kaarawan bukas? Malalaman natin sa patuloy na pagtutok natin dito sa 24 Oras. Sa Alerto 24. Sumalpok po ang isang delivery van sa bakod ng isang gusali sa lungsod ng Mandaluyong, yung pahinante na ipit sa loob ng sasakyan. Si Emil Sumangil, naka-Alerto 24. Eksklusibo! Ang responde sa kahabaan ng Show Boulevard, Mandaluyong City. Isang delivery van ang sumalpok sa bakod ng Governor's Place, isang condominium building. Ligtas ang driver, pero ang pahinante naipit sa kanyang pwesto. Sinaksakan muna ang biktima ng dextrose. Bumigay ang bubungan ng entrance ng gusali sa ulo ng sasakyan, kaya kinailangan pa itong talian upang hindi tuluyang malaglag. Gumamit ng ramang rescue team para mapaghiwalay ang mga nagsalubong na bakal. Spreader cutter naman ang ginamit para mabaklas sa mga bakal. At maya-maya pa, nailabas na ang biktima. May fracture ang pahinante sa binti. Isinugod ito ng MMDA ambulance at sa kabutiang palad, ligtas na ang biktima. Hydraulic tools ang kailangan dahil may nadisgrasya dun sa bandang kanila. Hindi nila matanggal yung pagkakaipit.
So, dinispatch natin yung grupo natin at tumulong na lang tayo doon sa kanila. Sinasabing nawala ng kontrol ang driver sa Manibela, kaya naganap ang disgrasya. Evan Sumangil ang alerto, 24. Isang shopping mall sa Baclaran na may 20 oras nang nasusunog. Apektado na naman ang operasyon ng LRT-1 dahil kadikit lang ng Baclaran Station ang nasusunog na gusali. Noong isang buwan lamang, naperwisyo rin ang operasyon ng LRT-1 dahil din sa sunog. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ito ang sumalubong sa mga dumadaan at pasahero ng LRT Baclaran sa Taft Avenue, Pasay City nitong umaga. Mula Takip Silim hanggang Bukang Liwayway kasi nilalamon ng apoy ang Baclaran Terminal Plaza na nakakabit sa LRT Baclaran Station. Nagsimula ang sunog bandang alas 8 kagabi at makaraan ng 5 oras umakyat ito sa Task Force Foxtrot o 2 alarma mula sa pinakamataas na General Alarm. Hirap ang mga bombero na maapula ang sunog dahil sa bukod sa kakulangan sa breathing apparatus, hindi pa rin matukoy ng mga bombero kung saan nagmula ang sunog. Ang isa sa mga pinaniniwala ang lugar kung saan nagsimula ang sunog, sobra ang kapal na usok. Bagay na lalong nagpahirap sa trabaho ng mga bombero. Maging ang GMA News, kinailangan pang maghilamos ng tubig tulad ng ginawa ng mga bombero. Dagdag pa ang tubig baha na tila kumukulong tubig na. Nakadagdag pa sa trabaho ng mga bombero ang mga stall owner na pinipilit pumasok sa loob ng nasusunog na gusali. Noong una hindi pa sila pinapayagang pumasok, pero bandang alas 2:20 na madaling araw, bigla silang pinayagan ng mga tauhan ng Mandaluyong Fire Station na magsalba ng gamit sa bukana ng gusali. Dahil dito, combustible materials yung mga wini-withdraw namin, yung buka na lang yung ano. Kasi pag didalaan din apoy, isa yan sa mahirapan kaming pasukin dahil puro tela. Dahil hindi pa rin namamatay ang sunog, paralisado na rin ang operasyon ng LRT-1 sa Baclaran ngayong araw. Inabutan pa namin ang ilan sa mga pasahero na tinangkang pumila pero pinigilan ng gwardya. LRT? Mayroon po, pero sa EDSA lang po. Dito lang po sa Baclaran nang wala. Dahil dito, napilitan na marami sa mga pasahero na sumakay na lang sa mga pedicab na nag-aalok na ihatid sila sa EDSA Station. Kasabay nito ang pagtitiis sa makapal na usok na bumabalot sa Baclaran Station. Dano Tingkoko, naka-alerto, 24. Hanggang ngayon, nasa Task Force Foxtrot pa rin ang sunog sa Baclaran Terminal Plaza Mall. Inaalam pa rin ang dahilan ng pagliyab. Kasabay nagsunog sa Baclaran. Isang establishmento rin ang natupok ng apoy sa lungsod naman ng Marikina. Bandang alas 8:30 kanina nang magsimula ang sunog na umabot sa ikatlong alarma. Inabot ito ng 3 oras dahil nahirapan daw ang mga bumbero na pulahin ang apoy dahil sa mga pintura at thinner sa loob ng isang hardware doon. Wala naman nasaktan sa insidente pero tinatayang 2 milyong pisong halaga ng ari-arian ang natupok. Di pa natin masasabi kung ano yan. Under investigation pa tayo dyan. Chika Minute! Inabot ng take 3 ang sisisi ni Richard Gutierrez at Heart Evangelista sa codename Acero. Totoo bang nailang daw ng gusto si Richard? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Okay lang kung... Ikinuwento ni Richard Gutierrez na nakakailang ng kuna ng kissing scene nila ni Heart Evangelista para sa codename Acero ngayong gabi. Ayon sa Matinee Idol, tinulungan daw niyang maging relaxed ang kanyang leading lady. I reminded her, put yourself into the character and stuff like that. So, we gave her time also. And then, yun, binibiro-biro ko, joke ko para maging lighter lang yung mood. Marami na raw naging kissing scene si Richard, pero kakaiba raw ang eksenang ito na kasama si Heart. Mahirap talaga. It's very challenging actually. Gaya ka na sabi mo, ang hirap na hindi ka maapektuhan pagka ganun kaganda yung leading lady mo. Inabot pa daw ng take 3 ang eksena nila. Tukso pa ng kanilang direktor. Dapat daw ay panooring mabuti ang eksena para makita ang kilig na naramdaman ng dalawa. Kasalanan ni Heart yun dahil nailang siya. Nag-take 2 kami, nag-take 3 pa nga eh. So humaba yung halika nila, kaya dapat abangan nila mamaya yun. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mamaya Maria Rivera may kakaiba raw gagawin sa birthday show nila ni Ding Dong Dantes. Stay tuned. Susunod! Dalawang estudyanteng Pinoy wagi sa International Math at Physics Olympiad. Court of Appeals Associate Justice Jose Sabio Jr.
Kinausap daw ng kapatid niyang si PCGG Chairman Camilo Sabio para wag paboran ng Meralco. At ang tatlong natitirang kalahok sa Pinoy Idol. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 oras. Gitna ng bad news, nariyan ang good news. Dalawang estudyanteng Pinoy ang nag-uwi ng karangalan sa bansa mula sa magkaiwalay na pandaigdigang kompetisyon. Ang isa sa mathematics, yung isa naman sa physics. Yan ang magandang balitang atin ni Maris Umali. Mga karaniwang binata lang sila sa unang tingin, pero ang dalawang ito ang nag-uwi ng panibago na namang karangalan para sa ating bansa. Nakamit ng 18 anyos sa si Jogo Miguel Moitinho de Almeida mula Ateneo de Manila University ang bronze medal sa International Mathematical Olympiad o IMO na ginanap sa Madrid, Spain itong July 10 hanggang 22. Ang IMO ang pinakamalaki at pinakaprestigyosong high school contest sa math sa buong mundo. 550 na contestant mula sa 99 na bansa ang sumali sa naturang kompetisyon. It was really hard. It was like a lot harder than last year, what people say. Everyone's congratulating me and stuff because the Philippines hasn't gotten a medal in 13 years. Pangarap na raw ni Jogo noon pa ang magkamit ng ganitong karangalan para sa bayan. Pero bahagya pa rin daw siyang nanghihinayang. I really thought that I could have gotten the silver, but I was like one question away, which is a big thing. I regret it so much. Masayang-masaya rin sa nakamit na bronze medal ang 18 anyos na si Tobit James Conarciso, taga Philippine Science High School sa International Physics Olympiad o IPHO na ginanap naman sa Hanoi, Vietnam noong July 20 hanggang 29. Ito naman ang pinakamatinding patimpalak sa larangan ng physics sa mundo. 376 na estudyante mula mahigit 80 na bansa naman ang lumahok sa IPHO. It was a fun experience. I mean, it's one of my dreams to obtain a medal in any international science Olympiad, physics being one of them. I'd say it's mostly luck. Parehong dumaan sa masusing pagsasanay ang dalawa na nagbunga naman. Ginawaran din sila ng Youth Excellence and Science Medals ng Department of Science and Technology. This shows that Filipinos can do these things. I mean, we have the capability, the capacity to improve and actually shine on science competitions. Maris Umali, nakatutok, 24 oras. Sa puntong ito, babalikan po natin ang eleksyon sa ARMM. Ngayong araw na ito, naging mapayapa po ang botohan sa lalawigan naman ng Sulu. Pero may nakalusot pa rin daw na grupo na bumibili ng boto. Nakatutok live sa Sulu si Rafi Tima. Rafi, kamusta dyan? Mike, madalas na nasa area of immediate concern ng probinsya na tuwing eleksyon. Pero kanina, nagsimula ng maayos ang makasaysayang botohan para sa mga opisyal ng ARMM dito sa probinsya. Sa Holo, maagang naipamahagi ang mga election paraphernalia sa mga Board of Election Inspectors. Ayon sa mga guro, gumaan ng konti hindi lang ang kanilang trabaho, pati kanilang mga dala-dala. Wala na kasing mga tally sheet at boards na karaniwang kasama sa lumang sistema ng botohan. Sa Muhammad Tulawi Elementary School, isa sa mga maagang pumila para bumoto, si Amina Tingkahan, na isa rin sa 23 kandidato sa probinsya para sa Legislative Assembly. Wala pang isang minuto, natapos na siyang bumoto. Napakaganda ho ng sistema ngayon dahil mas mabilis kaysa yung naunang election natin. Saka parang sa tingin ko peaceful naman lahat. Ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting todo bantay pa rin, lalo na sa mga nag-a-assist sa mga botanteng hindi marunong bumasa. Dahil isi-shade lang ang bilog sa tapat ng kandidatong gusto ng botante, madali at mabilis umanong mapapalitan ng nag-a-assist ang boto ng botanteng tinutulungan. They will be representing a member of the family nung boboto. Hanggang 3 lang talaga ang assist. So, isa yon sa mga babantayan namin na dapat alert din doon yung mga BIs. Pero umaasa ang PPCRV at ang mga lokal na opisyal ng COMELEC sa matagumpay na eleksyon dito sa Sulu, alang-alang sa susunod na presidential elections. Maging ang mga international observers na umikot sa Holo ay natuwa sa kanilang naobserbahan. I think it's very impressive and very interesting that many people come to this precinct, to the polling center, then they find the name and they vote. Yeah, I think we can learn from the experience. Pero hindi pa rin naman nawala ang mga dati nang nangyayaring dayaan sa eleksyon dito. Ang pamumudmod ng mga election paraphernalia malapit sa polling precinct at pamimigay ng mula 100 hanggang 1,000 piso kapalit ang boto ng mga botante. Nagsagawa din ng aerial inspection si Task Force Comet Commanding General Juancho Saban.
Wala namang naitalang kaguluhan maliban sa isang kaso ng suntukan. Ito rin ang nilalaman ng report ng pulisya. Okay naman. I've just come from Loob, from Panamaw. Tahimik naman, sir. Tahimik. Only little thing, suntukan. Suntukan lang. Saan yun, sir? People, parang may estilo. Pero wala. Wala. After a few minutes, return to normal. Alas 3:00 nagsara ang mga presinto sa Hulo, pero natagalan naman sila sa pagpasok sa Sulu State College dahil sa higpit ng seguridad. Dito bibilangin ang boto sa unang distrito ng probinsya. Sa ngayon, isang munisipalidad na Mike ang natapos na bilangin ng OMR, samantalang dalawang munisipalidad naman ang binibilang ng balota. Panimula ito sa aktual na pagbibilang ng OMR o optical mark reader. Kailangan kasi manual na bibilangin ang dami ng balota. Ilalagay sa computer kung ilan ang bilang ng balota pagkatapos ay ipapasok na ito sa scanner para mabilang. Medyo mabusis ang pagsisimula sa aktual ng pagbibilang pero kapag nabasa ng computer, minuto lang daw ang bibilangin ay matatapos na ito. Ang mga balota naman sa malalayong munisipalidad, partikular na sa mga island municipalities, ay naasahang mamayang gabi or bukas ng umaga darating dito sa dalawang counting centers sa Hulo. Mike? Rafi, matutukoy naman natin sa puntong ito kung mas mabilis sa dati malalaman ang resulta ng eleksyon dyan sa Sulu? Sa ngayon, Mike, isang munisipalidad pa rin yung ating namonitor na natapos at medyo mabilis na yun, Mike. Lalo pat napakaraming mga complaints kuminsan. Pero ngayon ay isa na yun na kompleto, dalawa ay nakahanay ng matapos. Samantalang itong nasa aking likuran naman ay hinahanda na yung mga balotang naritot na ipasok na at na-process na at bibilangin na ito ng makina. Mike? Maraming salamat, Rafi Tima. Nakatutok live mula sa Sulu. Chika Minute! Napili na ang top 3 sa Pinoy Idol. Ang mga finalists ay sina Jen Bautista, Gretchen Espina at Ram Chavez. Sila maglalaban-laban sa final performance night sa Sabado. Paghahandaan daw ng listo ng 3 finalists ang kanilang final performance para makuha ang titulong First Pinoy Idol. Ang finals night ay gaganapin sa SMX Convention Center sa Pasay City. Sobrang saya ko na magkakaroon pa ako ng chance na mapakita ko talaga what I've got. For the finals night, improvement. Yun siguro talaga yung kailangan ko. Improvement sa song choice, improvement sa delivery, improvement sa showcase of emotions, and everything. I'm looking for an old song na gagawin kong slow rock, na gagawin kong magiging modern siya, magiging Ram song siya, as promised. Para po sa mga gusto makapanood ng final performance night sa Sabado at finals night sa Linggo, magpunta lang po dito sa GMA Center sa Jamboree Gate sa Miyerkules at sa Huwebes mula 1:00 hanggang 5:00 ng hapon para makakuha ng libreng ticket. May chika pa ako mamaya. Stay tuned for that. Abangan! Bakbaka ng Russia at Georgia, hindi pa rin humuhupa. Kabaing na iligtas ang buhay sa tulong ng GMA Kapuso Foundation, binigyan pa ng sorpresa. At Marian Rivera may kakaiba raw gagawin sa birthday show nila ni Dingdong Dantes. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras. Nagpatuloy kanina ang investigasyon ng 3-man panel ng Korte Suprema kaugnay ng umano'y sulan sa Court of Appeals. Lumabas sa pagdinig na may isa pang kumausap kay Associate Justice Jose Sabio Jr. kaugnay sa kaso ng Meralco at GSIS. Nakatutok si Carlo Lorenzo. Hindi lang ang negosyanteng si Francis de Borja ang kumausap kay Court of Appeals Associate Justice Jose Sabio Jr. Sa hearing kanina ng 3-man panel na nag-iimbestiga ng umano'y suhulan sa korte, inamin ni Justice Sabio na kinausap din siya ng kanyang kapatid, si PCGG Chairman Camilo Sabio, noong May 30 nang dinidinig pa ng kanyang dibisyon ng kaso ng Meralco laban sa GSIS at SEC. Gusto raw ng kapatid na huwag pirmahan ng mahistrado ang temporary restraining order laban sa GSIS. Ano po sa tingin niyo yung purpose ng pagtawag sa inyo ng inyong brother tukol dun sa GSIS case? To help GSIS. You didn't deny naman, sir, di ba? Well, I did not deny, and I told my brother I will vote according to my conscience. Parang ang nilalakad kasi ni PCCG chairman is GSIS SEC position. So, and then at 8 o'clock in the morning,
2 hours before the raffle, alam na niya na mapupunta to Justice Sabio. Sa kabila ng pakiusap ng kapatid, pinirmahan pa rin ni Justice Sabio ang TRO pabor sa Meralco. Pero sinabi ni panel member retired Justice Romeo Callejo na mali ang ginawa ni PCGG Chairman Camilo Sabio na tangkang pag-impluensya sa kapatid. At sa tingin daw ni Justice Sabio, hindi ba isang krimen ang ginawa ng kapatid? Tugon ni Justice Sabio, unethical nga raw ang ginawa ng kapatid pero hindi raw ito maituturing na isang krimen dahil wala naman daw inalok sa kanya para impluensyahan ang kanyang desisyon. Did your brother make any offers? No, my brother is not like that. He respects me. We respect each other. Bukas sa ika-4 na araw ng hearing, isasalang muli sa cross-examination si Associate Justice Sabio kung saan kampo na ni De Borja ang magbabato ng mga tanong. Carlo Lorenzo, Nakatutok, 24 Oras. Si Nel Tiang, ang inyong kapusong totoo. Naaalala po ba ninyo yung artist na ang subject na paborito niyang ipintay ang mga jeep? Siya po ay si Marilu Deniega na natulungan ng GMA Kapuso Foundation at Philippine National Red Cross nang mga ilangan siya ng dugo. Ang problema po ni Marilu ay nilapit sa atin ang kapuso nating si Karil. Kaya noong Biyernes po, sa ginanap na Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project, personal po nagpasalamat si Marilu sa GMA Kapuso Foundation at kay Karil. Ang hindi niya alam, may nakahanda kaming sorpresa para sa kanya. Tahimik lamang na nagmamasid si Marilu. Tila ba nagtatanong kung sino sa mga blood donors na ito ang minsan lang sumagip sa kanyang buhay. Kinailangan kasi siyang salina ng dugo noong siya'y maoperahan at agad namang nasaklolohan ng Philippine National Red Cross sa tulong ng GMA Kapuso Foundation. Nang kami magkaharap, hindi matapos ang kanyang pasasalamat. Maluha-luha ring nagpasalamat si Marilu kay Karil. Nagulat ako na may operation pala siya. Sabi ko, pwede ba akong humingi ng Tapos yun naman, masaya-masaya ako na yung parang tulungan niya kami dahil nabigyan niya ng dugo si Miss Malu. Maya-maya, ibinida na niya ang kanyang mga obra. Magaling na artist si Marilu. At dahil hindi siya makasakay dito, ang paborito niyang subject, jeep. Nakasakay ka na sa jeep? Hindi pa? Sasakay ka sa jeep? Upang lubos siyang mapaligaya, tinupad namin ang kanyang pangarap, ang makasakay sa isang jeep. Masaya. Kaya sana may rampa para wheel mobile. Kumbaga, experience na hindi malilimutan. Thank you po. Hindi maitago ang saya ni Marilu habang binabaybay ng jeep ang highway. Nakangiti, puno ng pasasalamat sa buhay na sinagip at dinugtungan ng dugong handog ng kanyang kapwa. Ganyan po ang naitutulong ng dugong ating inihahandog. Muli nais namin magpasalamat sa ating mga blood donors. Natitiyak ko po na marami pang kwento ng pag-asa gaya ng kay Marilu ang mangyayari dahil sa inyong tulong na dugo. Umabot po sa 650 bag o mahigit 250 litro ng dugo ang ating nalikom. Napakasayang pa-birthday po sa akin. Salamat din po sa ating mga donors at sponsors na tumulong sa ating proyekto. Susunod! Mga hayop nagtagisan sa Pet Olympics sa Hong Kong. Sa investigador ng bayan, mga nagmomotorsiklo na walang helmet, pati mga pulis. Huli sa kamera, huling-huli. Marian Rivera, may regalo na kaya sa karawan ni Dingdong Dantes? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 Oras. Mga kapuso, kung sa Beijing ginaganap ang Olympics sa mga sandaling ito, sa Hong Kong, daang-daang mga hayop naman ang lumahok sa palaro ng mga hayop. At ang tawag nila ay Olympics. May mga nagpakitang gilas pa nga sa track and field, tulad po ng aso na. Tingnan nyo! Ang ingay pa nila. Meron ding lumahok sa tinatawag na tago pa. Ayan naman po, parot po yan, mga kapuso, loro. Nagpabilisan sa pagakyat sa dulo ng tali. Mga kapuso, ang palaro ay inorganisa ng pinakamalaking pet shop o tindahan ng mga hayop sa Hong Kong. Layon daw nilang maihersisyo ang mga alagang hayop.
Balik po tayo dito sa Pilipinas. Babalikan po natin ang eleksyon sa ARMM na antala po ang botohan sa ilang presinto sa Sharif Kabunsuan. Nanibago raw kasi ang ilang botante. Yung iba naman po, naghintay pa ng mga bibili sa kanilang boto. Nakatutok si JP Soriano. Alas 2 pa lang ng umaga, inumpisahan ng ipamigay ang mga balota sa mga border inspectors dito sa Sultan Kudarat. Ang ilang BEI, naglakad na lang bit-bit ang balota papunta sa polling precincts dahil walang masakyan. Alas 7 ng umaga, nagumpisa ang botohan. May ilang nalito sa makabagong paraan ng pagboto. Ngayon kasi, ishade na lang ng botante gamit ang lapis ang bilog sa tabi ng pangalan ng ibobotong kandidato. Kaya ang ilan, kinailangan pang magpaturo. Pero meron din namang natuwa, gaya ni Aling Noraisa, dahil hindi raw siya marunong magsulat. Kanina, halos hindi na sa kami notisin. Binilogan ko na lang. Marami ring botas sa Sarmiento Elementary School sa Parang. Pero hanggang bago mag-alas 12 ng tanghali, iilan pa lang ang bumoto. Umamin ang ilan sa kanila na naghihintay pa sila ng kapalit na pera bago bumoto. Kung walang pera, walang boto. Yan ang ano ng mga tao. Andito lang sir, nag-aabang. Alam mo rin ang Mindanao, alam mo rin ang lugar namin. Tapos wala ring improvement. Manalo man din sila, ibulsa man din yan. Siyempre kami naman na pira-pira lang. So lahat po kayo, ganun lang siyempre. Ayon sa BEI chairman ng Barangay Sarmiento, wala raw silang magagawa kung ayaw kumoto ng mga tao. Mahigpit na ipinagbabawal ng Omnibus Election Code ang vote buying. Kami nagtataka rin. So, iwan ko kung anong nangyari doon sa mga tao. Siguro may hinihintay ba sila na kandidato, hindi namin alam yon. Pansamantalang naantala ang botohan sa may 30 polling precincts mula sa Northern Kabuntalan nang biglang ilipat sa main Kabuntalan ang botohan dahil sa banta ng seguridad. Nagkaroon kasi ng enkwentro kahapon. Because of that incident, tapos kami na i-cluster ang castigos. And some of the people there in our place were hauled to this place to cast the votes. Isang insidente rin ng ballot snatching ang naiulat sa barangay Tugay sa bayan ng Barira. Pero agad din namang itong nakuha mula sa mga di kilalang armadong lalaki. Alas 3 ng hapon, sinara na ang polling precinct sa probinsya. Dadalhin ang mga balota ng Sharif Kabunsuan sa Cotabato City Polytechnic College kung saan babasahin sa pamamagitan ng optical mark reader. Mula sa Sharif Kabunsuan, JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Si Mike Enriquez, ang investigador ng bayan. Mga kapuso, mahigit 2,800 aksidente sa motorsiklo na ang naitala sa Metro Manila. Sa unang bahagi pa lang po yan ang taong ito. Kaya naman mahalaga sa mga nagmomotor na magsuot ng helmet para makaiwas sa malubhang pinsala sakaling madisgrasya. Ang problema, marami po tayong mga kababayan na hindi yata alintana ang o panganib ng pagmumotor nang walang helmet. Sa pag-iikot namin sa ilang bahagi ng Metro Manila, ito ang aming nakita. Ang mga nagmumotorsiklo na walang proteksyon, may solo, merong may kaangkas. Ang iba, sakay ang pamilya. Pero ang problema, walang mga helmet. Yung iba naman, imbis na isuot sa ulo, nakasukbit lang sa braso. Alam naman daw nilang bawal, pero ang kadalasang dahilan nila... Paglagamit ko, pagka nasa main road na ako. Gawa ng tatawid nga lang kami. Tatawid lang naman po kami. Diyan lang kami. Malapit lang naman Alam kaya nila na sa kanilang ginagawa, nalalapit din sila sa disgrasya? They are not supposed to ride on a motorcycle without a helmet. Including yung backriders. They should wear helmet. That's for their safety also. Sa batas, bawal ang magmotorsiklo na walang suot na helmet. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, ang mahuhuling lalabas sasailalim sa isang araw na seminar at pagbubuntahin pa ng 1,500 piso. Nakasaad yan sa ating RA 4136. Nung ako umupo bilang hepe, sinusugat ko pa yan ng isang administrative order. At ini-emphasize natin doon ang pagsusuot ng helmet ng isang nagmotorsiklo. Ang pinakamabigat na parusa ng walang helmet, kamatayan. Pero paano nga namang susundin ng mga ordinaryong tao ang batas trapiko kung ang mismong mga tinaguriang alagad ng batas sumusuway din? Ganyan ang ilang mamang pulis na naispatan namin. Tulad ng 2 pulis na ito na magkaangkas pa pero walang helmet.
Yung iba akala yata'y sapat ng proteksyon ang baseball cap. Would you believe? Karaniwan ang nahuhuli ko dyan, police. They're not above the law. Kahit police, kahit military, no? Dapat sumunod sila. We should set the example so that we will have the moral ascendancy to make arrests. Sa mga kinaukulan, sana naman ay pagbutihin ninyo ang pagpapatupad ng batas, lalo na tungkol sa pagsusuot ng helmet. Sa mga nagmumotorsiklo naman dyan, maging responsable sana kayo para na rin yan sa sarili ninyong kaligtasan. Buhay ang nakasalalay dyan. Tututukan ng investigador ng bayan ng isyong ito at sigurado, hindi namin kayo tatantanan. Susunod! Marian Rivera nagkwento tungkol sa paghahanda sa birthday show nila ni Dingdong Dantes. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras. Naglunsad ng panibagong mga pag-atake ang puwersang Ruso sa bansang Georgia. Ito'y sa kabila ng napagkasunduan sa pulong ng United Nations Security Council na ititigil na ang bakbakan. Tinarget ng mga Russian jet ang isang communications facility malapit sa Tbilisi, dahilan para mawasak ang radar installation doon. Katwiran ng Russia, hindi raw tumupad ang Georgia sa pangakong ceasefire sa South Ossetia. Maging 1,000 na ang patay sa bakbakang nagsimula noong Biyernes. Naglunsad ng opensiba ang Georgia para makuha muli ang wiwalay na probinsya ng South Ossetia. Samantala, 33 sa 80 dokumentadong OFW sa Georgia ang voluntaryong nagsilikas patungong Azerbaijan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, pinag-aaralan pa kung magpapatupad sila ng forced evacuation. Balik po tayo dito sa Pilipinas, sa eleksyon pa rin sa ARMM. Sa lalawigan naman ngayon ng Maguindanao, naging maayos po ang botohan. Kahit na nagkaroon ng brownout at ilang mga problemang teknikal, ang tumutugpo doon ay si Joseph Morong. Trak-trak ng mga botante galing sa mga liblib na lugar sa Sheriff Aguac sa Maguindanao ang dumating para bumoto. Isa na rito ang 80 anyos si Aling Adela Casingal. Noong una ay hindi pa niya makita ang kanyang pangalan sa voters list. Na-reshuffle lang pala ang mga presinta sa amin. Pero nakita naman niya ang kanyang presinto at bumoto na si Aling Adela gamit ang Direct Recording Election o DRE machine. Pinindot lamang niya ang litrato at pangalan ng kandidatong kanyang ibinoto. Wala pang 3 minuto, tapos na si Aling Adela. Maya-maya pa lumabas na ang record ng kanyang boto na inihulog naman niya sa ballot box. Maning-mani raw ang Direct Recording Election System o DRE. Ay hindi komplikado. Simple. Easy. Pero di tulad ni Aling Adela, nagkaaberya ang pagboto ni Aling Tayo Kalunsing. Namatay kasi ang makinang ginagamit niya habang bumoboto siya. Tatlong machine namatay. Tapos camera niya yung wire ng Kaya inilipan na lamang siya ng voting machine. Timang madanga makapindid, namatay din ng voting machine na ginagamit niya. Inilipat lang rin siya ng makina. Problema raw sa wiring ng power source at voting machine ang tinitingnang sanhi ng pag-backdown nito. Pero sa kabila nito, wala naman daw dapat ipag-alala ang mga botante ng Maguindanao. Sabi ng Smartmatic, kumpanyang may-ari ng mga makina, may backup machine naman daw sila at hindi raw mawawala ang boto sa mga nag-backdown na makina. Automatic, yung machine na yon, babasahin na niya yung boto o yung laman nung USB pen drive na nanggaling dun sa makinang nagka-problema. Walang mawawala. Walang mawawala. Nag-brownout din sa iba't ibang lugar sa Maguindanao pero dahil may extra battery ang mga voting machines, hindi ito naapektuhan. Nagkaaberya man, nagustuhan naman ng mga taga-Sheriff Aguac ang DRE na di hamak na mas madali sa optical mark reader o OMR machine na gagamit pa rin ang sashadan na balota. Kuya, patanong kung mas gusto niya yung ganyang makina o yung susulit sa balota. Gusto namin. Ayan ka? Uy, napasal na. Gusto doon niya daw. Dito kami gusto namin. Ang ganyan, mas madali ano? Mas madali ngayon sir kasi lalo na sa amin mga BEIs kasi, mga teachers kasi less trabaho namin ngayon. Di tulad noon, ang dami-dami mami na susuratin. Ngayon, relax-relax na kami, tawa-tawa na lang, naghihintay na lang ng mga voters. Makasaysayan ang araw nito hindi lamang para sa mga taga Maguindanao kundi para sa buong bansa na rin. Naranasan na ang isang automated elections at ang nangyari dito ang magsasabi kung handa na ang Pilipinas para sa isang nationwide fully automated election sa 2010. Mula rito sa Sheriff Aguac, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Chika Minute!
Birthday bukas ni Maria de Vera pero hindi raw yan ang kanyang pinaghahandaan. Kundi ang birthday show nila ni Dingdong Dantes kung saan may kakaiba daw siyang gagawin. Makichika kay Lars Santiago. Bukod sa TV at pelikula, napaka-in-demand ngayon ni Marian Rivera, pati sa commercials. Katunayan, nasa Australia siya ngayon para mag-shoot ng commercial para sa ini-endorso niyang jeans. Sa interview bago siya umalis, ikinuwento ni Marian ang kanyang plano sa kanyang kinikita. Nag-iisip ako at alam ko kung paano hawakan yung pera ko sa mabuting paraan para sa future ko. Kung wala na ako sa showbiz at ayaw ko na gusto magpahinga, dun lang yung time na mag-business ako para ako mismo ma-manage ko ng tama. Tapos na ang birthday ng ka-love team ni Marian na si Dingdong Dantes. At aminado ang aktres na hanggang ngayon ay wala pa siyang naibibigay na regalo sa kanyang katambal. Siyempre may gift pa rin. Mag-Australia kasi ako kaya baka dun ko siya mabili. Bukas, Martes, si Maria naman ang magdiriwang ng kanyang kaarawan. Walang party para sa 24th birthday ng aktres dahil kailangan niyang mag-taping para sa Jezebel. Pero excited si Marian sa joint birthday show nila ni Dingdong na gagawin sa Araneta Coliseum sa August 27. Na libre para sa mga taong gustong manood. Tig-pitong number daw ang gagawin nila ni Dingdong at napakarami nilang guest stars. May isang number si Marian na ngayon lang daw niya gagawin. Ang galing, ang ganda. Sana nasabi ko direct, sana po magawa ko ng tama at maganda. Sumasayo ko sa kama. No, di ba? Sana magawa ko siya. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Huwag magpauli sa mga showbiz news. Tutok lang lagi dito sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo, proud to be Kapuso. Nel, Mike? Yan po mga balita ng aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ako po si Mel Campo, proud to be Kapuso. Ako po si Mike Enriquez, proud to be Kapuso. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.